Welcome sa isa na namang episode ng Panlasang Pinoy. Magluluto tayo ng chicken parmesan. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Deboned chicken breast, flour, breadcrumbs, extra virgin olive oil, whole peeled tomatoes, egg beaten, mozzarella cheese, Parmesan cheese, minced carrots, chopped onions, minced garlic, at parsley. Gagamit din tayo dito ng salt and ground black pepper. Umpisa na natin ang pagluluto ng chicken parmesan. First step, maglalagay tayo ng extra virgin olive oil dito sa cooking pot, and then papainitin na natin ito. Once na mainit na yung oil, ilalagay na natin dito yung minced garlic, and yung chopped na onion. Papabayaan lang nating maluto to hanggang sa lumambot na yung texture ng onion. Next step, ilalagay na natin yung minced carrots, then, lulutuin lang natin to for a few minutes. Next step, ilalagay na natin yung whole peeled tomatoes. Siguraduhin natin, isasama natin yung juice na kasama dito sa can. Once na nilagay na natin yung whole peeled tomatoes, hintayin lang natin to na mag-boil. Once na mag-boil na ito, kailangan lang natin tong i-simmer for quite some time, and then, isa-set aside muna natin. After nating maluto yung sauce, yung chicken naman yung iluluto natin. Ang una natin kailangan gawin sa pagluto ng chicken, kukuha lang tayo ng isang skillet or ng frying pan, iinitin na natin to, and then, lalagyan na natin ng olive oil. Habang pinapainit natin yung olive oil, kailangan muna nating ayusin yung chicken. Magsasprinkle tayo ng salt and ground black pepper sa chicken. So, i-rub lang natin. Then, i-dip natin sa flour. Both sides, kailangan malagyan ng flour. After which, ilalagay natin dito sa beaten egg mixture. And lastly, ilalagay na natin dito sa breadcrumbs. After this, pwede na natin itong idiretso dun sa ating skillet at iluto. Next, ipapan fry na natin yung chicken. Ilalagay lang natin yung chicken kanina na nalagyan natin ng mga spices at nalagay na natin sa flour, egg and breadcrumb mixture. Sa pagpa-fry ng chicken, dapat sandali lang. Hindi natin lulutuin totally yung chicken dahil later, ibibake pa natin ito. After frying ng one side ng chicken for a few minutes, kailangan natin itong baliktarin para yung kabilang side naman yung maluto. After maluto ng isang side, isa-set aside muna natin to at ilalagay natin sa isang oven-proof na plate. Gagawin din natin itong same procedure na to dun sa ibang pieces ng chicken na meron tayo. After nating ma-pan fry yung chicken, kukunin lang natin yung naluto na natin na tomato-based na sauce. Then, lalagyan lang natin yung taas ng mga chicken ng sauce. Siguraduhin lang ninyo na medyo thick yung sauce na ginawa ninyo. Magiging thick lang tong sauce kapag dun sa last minute ng pagluluto, tatanggalin lang ninyo yung cover at papabayaan nyo lang mag-evaporate yung liquid. Next, kukunin lang natin yung cheese. Una natin ilalagay yung parmesan cheese. Sprinkle lang natin sa taas. Then, yung mozzarella cheese naman. At this point, dapat yung oven natin naka-preheat na. Kasi later on, i-bake natin to. At maganda kapag preheated na yung oven bago natin to i-bake.
So, ito na ngayon yung mozzarella cheese. Mas maganda kapag generous yung serving natin dito. So, lalagay lang natin sa taas. Magme-melt naman to later on, so okay lang kahit may mga mahulog sa sides. After this, lalagyan na natin to sa oven at i-bake na natin. Bago ko kanina binake ito, nilagay ko muna yung remaining sauce. Then after baking, ito na yung magiging itsura ng ating chicken parmesan. Lalagyan lang natin to ng parsley. Or garnishing natin to. Then after this, pwede na natin itong i-serve. Para sa exact measurements ng mga ingredients at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating chicken parmesan.